Tinamaan ng malakas na kidlat ang ating bida, at nawalan siya ng malay at nahimatay. Sa seryosong mukha, sinabi ni Yao Yi na tapos na ang laban. Nagsimulang tumawa si Sun Feng nang marinig niya ito, labis siyang natuwa nang marinig na patay na si Tian. Pinuri niya ang Grand Elder at tumakbo sa kanya. Bago pa makarating si Sun Feng, ginamit ni Yao Yi ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang bibig at napadora ng kaunting dugo. Nagulat ang Grand Elder nang makita ang dugo sa kanyang kamay, hindi siya makapaniwala na nagawang saktan siya ni Tian. Bago siya mahawakan ni Sun Feng, itinulak ni Yao Yi ang Young Master sa tabi at sinabi kay Sun Feng na kailangan na niyang umalis. Sinabi niya kay Sun Feng na ipauubaya sa kanya ang paglilinis, at ang mga walang kwentang bagay dito. Sinabi ni Yao Yi sa Young Master na kailangan niyang bumalik sa kanyang bahay, upang makatanggap ng healing process agad bago maapektuhan ng pinsala ang kanyang cultivation. Tinanggap ni Sun Feng ang utos ng Grand Elder. Nang lumakad si Yao Yi, nagsimulang manginig si Sun Feng. Nanlamig ang kanyang katawan nang tumabi sa kanya si Yao Yi, hindi inaasahan ni Sun Feng ang pressure ng isang Grandmaster na sobrang nakakatakot. Nagpasya si Sun Feng na ituon ang atensyon kay Tian. Dinuraan niya ang mukha ng ating bida, pinagtawanan ito, at sinimulang sipa-sipain. Sinabi niya sa ating bida na hindi siya dapat naging napakayabang, at ang pamilyang Sun Peren ang mananalo sa huli. Habang sinisipa ni Sun Feng ang ating bida, sinabi niya na dudurugin niya ang katawan ni Tian at ipapakain sa kanyang mga aso. Habang sinisipa siya ni Sun Feng, siya ay nagising. Mabilis na tumayo si Tian at hinawakan sa leeg si Sun Feng. Na may ngiti sa labi, hiniling ni Tian kay Sun Feng na ulitin ang mga sinabi niya. Natakot si Sun Feng nang makitang gumalaw ang ating bida. Mabilis na inilabas ni Tian ang kanyang blade, at nang makita ito ni Sun Feng, tinawag niya ang Grand Elder. Nakiusap siya kay Yao Yi na iligtas siya, pero sa kasamaang palad para kay Sun Feng, tinaga siya ni Tian sa kanyang leeg bago pa siya ulit makasigaw. Nang bumagsak na si Sun Feng, lumingon si Yao Yi at laking gulat niya nang makita si Tian na nakatayo. Na may ngiti sa labi, inactivate ni Tian ang kanyang healing talent, at sa sandaling ginawa niya ito, lahat ng kanyang mga pinsala ay naalis. Hindi makapaniwala si Yao Yi na may lakas pa rin ang ating bida na kumilos. Lalo siyang nabigla nang makitang si Tian ay may talento sa pagpapagaling gaya ng isang immortal jellyfish. Hindi maintindihan ng Grand Elder kung ano ang nangyayari sa harapan niya. Hiniling niya kay Tian na ibunyag ang tunay niyang pagkatao. Na may ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Tian kay Yao Yi na siya ay isang tao lamang na na-awake sa isang mahinang talento. Kaagad pagkatapos sabihin ito, inactivate ni Tian ang wind slash technique, na nagpapakita ng malaking dami ng umiikot na energy blades patungo sa Grand Elder. Nagulat si Yao Yi nang makita ito, hindi niya maintindihan kung paano nagamit ni Tian ang secret technique ng pamilyang Sun. At sa paggamit ni Tian ng pamamaraan ng pamilyang Sun, nakagawa siya ng malalaking bilang ng mga blades. Napagtanto ni Yao Yi na hindi niya maiiwasan ang lahat ng mga spinning blades. Naiwasan ng Grand Elder ang ilan, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya naiwasan ang lahat. Nahiwa siya ng ilang mga spinning blades at labis na nasugatan, at napunit ang kanyang damit sa atakeng iyon. Habang humihinga ng malalim, sinabi ni Yao Yi sa ating bida na sisiguraduhin niyang papatayin niya siya kahit na ang kabayaran ay ang kanyang sariling buhay. Si Tian ay nagmamadaling salakayin si Yao Yi at lumitaw sa likod ng matanda, at nakakuyom ang kanyang kamao. Sinuntok ng ating bida ang ulo ni Yao Yi mula sa likuran at ibinaon ito sa lupa. Na may ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Tian kay Yao Yi na ang suntok ay ang kanyang kabayaran para sa pag-atake sa kanya ng kidlat. Ang Grand Elder ay dahan daw ang umatras, at nanginginig. Tinawag ni Yao Yi na bastard si Tian. Inilapit ng ating bida ang agwat sa pagitan nila ng matanda, at ginamit ang kanyang binti upang tapakan ang ulo ng Grand Elder sa lupa. Sa seryosong mukha, sinabi ni Tian sa Grand Elder na hindi niya ito binigyan ng pahintulot na kumilos. Habang nakapatong ang paa ni Tian sa ulo ni Yao Yi, tinawag ni Yao Yi ang isang kilala bilang Old Man Lei, na sinasabi kung hindi ba siya makikialam. Ang matandang lalaki na si Lei, na nagkataong nasa tuktok ng isang gusali, ay nagsabi kay Yao Yi na wala siyang kasalanan. Pinaalalahanan ni Old Man Lei si Yao Yi, na binalaan niya ito na huwag kumilos ng walang ingat sa Lin High Base.
Sinabi ni Old Man Lei sa Grand Elder na sila ay mga bisita lamang dito galing sa Ironfang Base, at pinaalalahanan si Yao Yi na ang mga bisita ay kailangang sumunod sa mga alituntunin ng Lin Hai. Nagulat si Tian nang marinig ang boses ng matanda, hindi niya alam kung kailan dumating ang matanda sa laban. Bumaba ang matanda mula sa gusali at nagpakilalang si Li Mao. Sinabi niya kay Tian na siya ay isang Grandmaster mula sa Ironfang Base, at pinuri si Tian sa pagkakaroon ng isang pambihirang talento. Si Li Mao, tulad ni Yao Yi, ay isang initial stage Grandmaster at karibal ni Yao Yi sa politika. Siya ay isang tao na nagtataguyod para sa kaibigang relasyon sa Lin Hai Base. Tuwang-tuwa si Tian nang makita si Li Mao. Tinanong niya ang Grandmaster kung dumating din siya para makipaglaban. Natawa si Li Mao nang marinig niya ito at sinabi kay Tian na tutulungan lang niya ang mga tama, hindi ang mga malalapit sa kanya. Sinabi niya sa ating bida na hindi siya makikipaglaban. Sinabi ni Li Mao kay Tian na kahit na siya at si Yao Yi ay parehong mula sa Ironfang Base, magkaiba sila ng layunin. Sa seryosong mukha, hiniling ni Li Mao kay Tian na gawin ang gusto niya. Nainis si Yao Yi nang marinig ang sinabi ni Li Mao. Iniunat niya ang kanyang kamay at naglabas ng malakas na enerhiya. Mabilis na umatras si Tian nang makita niyang naglalabas ng enerhiya si Yao Yi. Inactivate ng Grand Elder ang kanyang secret arts, at sinabi kina Tian at Li Mao na isasama niya sila. Isang marka ng apoy ang lumitaw sa kanyang ulo, at pinalibutan ng apoy ang kanyang katawan. Ang secret arts ni Yao Yi ay kilala bilang Explosive Flame. Nagulat si Old Man Lei nang makitang gustong gamitin ni Yao Yi ang kanyang secret arts. Sinabi niya sa ating bida na sinusubukan ni Yao Yi na mag-suicide. Napangiti si Tian nang marinig niya ito, at sinabi kay Old Man Lei na hindi maaaring magpasya si Yao Yi sa kanyang kamatayan kapag nakikipaglaban sa kanya. Kaagad pagkatapos sabihin ito, sumugod si Tian upang salakayin ang Grand Elder. Sinipa niya si Yao Yi at ginamit ang Shadow Blade technique para laslasin ang matanda ng ilang beses. Nakangiting parang baliw ang ating bida nang laslasin niya ang Grand Elder. Ang apoy na nakapaligid kay Yao Yi ay namatay, at ang Grand Elder ay bumagsak sa lupa. Matapos patayin si Yao Yi, binitawan ni Tian ang kanyang espada. Sa sandaling ginawa niya ito, naramdaman ng ating bida ang isang bagay na tila pamilyar. Isang maliwanag na kislap ang bumungad kay Tian mula sa langit. Nagulat si Old Man Lei nang makita ang liwanag. Hindi siya makapaniwala na naging Great Martial Warrior si Tian pagkatapos patayin ang isang Grandmaster. Natuwa ang ating bida na masaksihan na siya ay nasa Great Martial Warrior realm na. Pumalakpak si Li Mao para sa ating bida. Hindi siya makapaniwala na si Tian ay talagang nakapatay ng isang Grandmaster, nung siya ay isa pa lamang Elite Martial Warrior. Sinabi niya kay Tian na ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay nagpapahiya sa kanya. Pinati niya ang ating bida sa pagiging isang Great Martial Warrior. Alam ni Tian na sinusubukan siya ng matanda. Hiniling niya kay Li Mao na ihinto ang pag-aaksaya ng kanyang oras, at sabihin kung ano ang nasa isip niya. Natawa si Old Man Lei nang marinig niya ito, at sinabi sa ating bida na siya ay masyadong mainipin. Ipinaliwanag ni Li Mao kay Tian na si Yao Yi at ang pamilya nito ay palaging lumalaban sa kanya sa Ironfang Base. Kaagad pagkatapos sabihin ito, naglabas ng kaunting lakas si Li Mao at humakbang. Lumitaw ang matanda sa harapan ni Tian. Sinabi niya sa ating bida na ayaw niyang labanan ang Lin Hai Base. Ipinaliwanag niya kay Tian na gusto niyang mabuhay ng magkakapantay sa Lin Hai Base. Laking gulat ni Tian nang makita kung gaano kabilas ang matanda. Sinabi ni Li Mao sa ating bida na pinatay na niya ang lahat sa pamilyang Son. Nakiusap siya kay Tian na pahintulutan ang iba pang miyembro ng Ironfang Base na mamuhay ng payapa. Nakiusap siya sa ating bida na wakasan ang kanyang galit laban sa Ironfang Base. Sinabi ni Old Man Lei Mao kay Tian na pagkatapos ng mga pangyayaring naganap, ang Ironfang Base at ang base ng Lin Hai ay pagsasama-samahin ang kanilang mga kapanalig at gagawa ng landas tungo sa kaunlaran. Tinanong niya si Tian kung okay lang ba siya sa mga layuning ito. Natawa ang ating bida nang marinig niya ito. Naunawaan niya kung bakit natatakot si Old Man Lei. Hiniling niya kay Li Mao na kausapin ang pamilyang Lin. Sinabi niya kay Li Mao na ang pamilyang Lin ang mga pinuno ng Lin Hai Base.
Nagulat si Old Man Lee nang marinig ito. Tinanong niya si Tian kung ayaw ba niyang pamunuan ang isang buong base. Sinabi ni Tian sa matanda na labis niyang kinasusuklaman ang mga bagay na nakakagulo. Pagkatapos sabihin ito, sinabi ng ating bida kay Limao na kailangan na niyang umalis. Nagulat ang matanda sa narinig. Sinabi niya kay Tian na may pag-uusapan pa sila. Hindi pinansin ni Tian ang matanda at nagsimula ng tumakbo. Pinagmasdan ni Old Man Lee ang ating bida habang tumatakbo siya. Napagtanto niya na si Tian ay may walang limitasyong kinabukasan na nakikita niya. Nag-iba ang eksena, at makikita ang mansyon ng pamilyang Lin. Sa loob ng mansyon, makikita ang isang matandang lalaki na naggugupit ng halaman gamit ang isang pares ng gunting. Matapos maingat na putulin ang halaman, sinabi ng matanda na mukhang perpekto na ito. Ang matandang ito ay ang orihinal na patriarch ng pamilyang Lin. Siya ang ama ni Lin Ming. Ang kanyang pangalan ay Lin Wanlei, at siya ay isang great martial warrior na nasa tuktok na ng kanyang realm. Habang maingat na inilalagay ng matanda ang halaman, ang kanyang anak ay pumasok sa kanyang silid. Sinabi ni Ming sa kanyang ama, na nahanap na niya ang dahilan ng pagsabog kagabi. Iniling ni Wanlei sa kanyang anak na magsalita. Sinabi ni Ming sa kanyang ama na ang building ng pamilyang Sun ay sinalakay. Nagulat si Lin Wanlei sa narinig. Naniniwala siya na imposibleng gawin ito ng sinuman. Sinabi niya sa kanyang anak na ang pamilyang Sun ay may suporta ng isang Grandmaster. Tinanong ni Ming ang kanyang ama, kung naaalala pa ba niya ang elite martial warrior na sinabi niya. Ang martial warrior na ito ay si Tian. Sinabi ni Lin Wanlei sa kanyang anak na malabo niyang maalala si Tian. Na may kaba sa mukha, sinabi ni Ming sa kanyang ama na nilipol ni Tian ang buong pamilyang Sun at pinatay si Yao Yi. Nabitawan ni Lin Wanlei ang kanyang gunting nang marinig niya ito. Hindi siya makapaniwala na totoong nangyari ang ganoong bagay. Hindi makapaniwala si Lin Wanlei na nalutas ni Tian ang mga isyu ng mahirap na grupo, na may malakas na faction ng Iron Fang Base. Tumayo si Lin Wanlei at nilagpasan ang anak. Sinabi niya kay Ming na pinahintulutan ni Tian na maging mapayapa ang pamilyang Lin at ang Lin High Base. Ipinahayag ni Ming sa kanyang ama, na gustong makipagpulong sa kanila ni Old Man Lei ngayon din. Sinabi niya sa ama na hinihintay na sila ni Limao sa tea room. Nagulat si Wanlei sa narinig. Napagtanto niya na ayaw silang bigyan ni Old Man Lee ng oras para mag-isip. Nagpasya siyang makipagkita sa Grandmaster. Inutusan ni Wanlei ang kanyang anak na sabihin sa lahat ng kapanalig sa Lin High Base na protektahan si Tian at ang kanyang kapatid na babae. Sinabi niya kay Ming na dapat tulungan ng lahat ng partido si Tian, kung magpapasya si Tian na magtayo ng sarili niyang faction. Sa seryosong mukha, binalaan ni Wanlei ang kanyang anak na huwag gagambolin si Tian. Kinabahan si Ming nang marinig niya ito, alam niyang matalino ang mga salita ng kanyang ama. Lumipat ang eksena, at makikita ang mansyon ng Marshall Pavilion. Nakatitig si Yu kay Little Jean habang humihikab, na nag-aalala sa kapatid. Habang nag-iisip si Yu, dumating ang isang attendant para mag-serve ng tsaa kay Gale Wolf. Nainis si Gale Wolf nang makita ang tsaa. Sinabi niya sa attendant na magdamag na silang umiinom ng tsaa, at pinakiusapan niya ito kung ano ang ginagawa ni Yuleng. Na may ngiti sa labi, humingi ng paumanhin ang attendant kay Gale Wolf. Sinabi niya kay Gale Wolf na wala siyang alam sa mga gawain ng Pavilion Master. Nalungkot si Gale Wolf nang marinig ito. Sinabi niya sa attendant na hindi lang isang beses siyang pumunta sa shop na ito, at hindi pa niya kailanman nakikita si Yuleng. Nang hinayang si Gale Wolf dahil nabalitaan niyang napakaganda ni Yuleng. Tinanong ni Gale Wolf si Elder Z kung maghihintay pa ba sila sa Marshall Pavilion. Sinabi ni Elder Z sa kanyang apprentice na kailangan niyang maging matyaga. Habang umiinom ng kanyang tsaa, sinabi ni Elder Z kay Gale Wolf na matagal na niyang kilala si Yuleng. Nagulat si Gale Wolf nang marinig ito, hindi niya naalalang nakilala niya si Yuleng. Tumayo si Elder Z at sinabi kay Yu, na nakilala na rin niya ang Pavilion Master. Nagulat si Yu sa narinig. Habang nag-uusap sila, pumasok si Yuleng sa tindahan. Ipinakilala siya ng kanyang attendant sa kanilang tatlo. Laking gulat ni Yuleng nang makita si Yu. Tumayo si Yu at lumingon, nagulat din nang makita si Yuleng. Si Gale Wolf ay ganap na nawala. Nilinis niya ang kanyang mga mata para masiguradong tama ang kanyang nakikita. Tumingin siya kay Yu, tapos tumingin kay Yuleng.
Tinanong niya si Yu na sabihin sa kanya kung bakit kamukhang kamukha niya si Yuleng. Hindi lang si Gale Wolf ang nagulat, napansin din ng attendant ang pagkakahawig nang dumating sila sa tindahan. Iniisip niya kung si Yu ang matagal nang nawawalang kapatid ni Yuleng. Pinati ni Elder Z ang Pavilion Master, at ipinakilala si Yu na kapatid ni Tian. Sinabi niya kay Yuleng na hiniling sa kanya ni Tian, na ihatid ang kanyang kapatid sa Martial Pavilion para humingi ng proteksyon. Sinabi ni Yuleng kay Elder Z na hindi na niya kailangang ipaliwanag pa iyon sa kanyang sarili, alam niya ang tungkol sa nangyaring insidente sa Lin High Base kagabi. Nahihiya si Yu na makita ang isang taong kamukha niya. Nainis si Yuleng nang makita si Yu. Iniisip niya kaya't iniligtas siya ni Tian noon, dahil kamukha niya si Yu. Nang maalala ni Yuleng kung paano siya iniligtas at binuhat ni Tian, nakaramdam siya ng konting hiya. Lumapit si Yuleng kay Yu na may ngiti sa labi. Hiniling ni Yuleng kay Yu na tawagin siyang Big Sister. At nagulat si Yu sa narinig. Lumipat ang eksena, at makikita ang martial artist market. Sa loob ng palengke, makikita ang iba't ibang tao na nagbebenta ng iba't ibang produkto. Si Tian ay nakatayo sa harapan ng Martial Pavilion. Pagdating niya, may nakita siyang nakakagulat. Nakita ng ating bida si Yuleng na naghihintay sa kanya sa labas. Tinanong niya si Yuleng kung bakit siya nasa labas. Sinabi ni Yuleng kay Tian na naghihintay siya upang salubungin ang bagong big shot ng Lin High Base. Tinawag niya ang ating bida na Lord Tian, at sinabi sa kanya na hindi niya maaaring pabayaan ang isang mahalagang tao habang may suot na bagong set ng mga damit. Ngumiti si Tian kay Yuleng. Nagpa siya siyang tingnan ang status window ni Yuleng. Nagulat siya nang makitang ang cultivation talent ni Yuleng ay nagbago mula sa isang high-tier talent, hanggang sa naging isang apex-tier talent. Naging great martial warrior din si Yuleng. Napagtanto ng ating bida na malamang na tumaas ang talent ni Yuleng sa cultivation, pagkatapos niyang kunin ang kayamanan na mula sa Lake of Death. Iniisip ni Tian na si Yuleng ay isang hindi kapani-paniwalang babae. Nainis si Yuleng nang makitang nakatitig sa kanya ang ating bida. Lumapit siya kay Tian at hinawakan ang t-shirt nito, at sinabi sa kanya na bastos ang pagtitig sa isang babae. Mabilis na humingi ng tawad si Tian sa paggambala sa kanya. Nagpa siya si Yuleng na bitawan ang damit ng ating bida. Sinabi niya sa kanya na ayaw niyang makipagtalo. Tinanong niya si Tian kung gusto niyang mamasyal habang hindi pa lumulubog ang sikat ng araw. Na may ngiti sa labi, tinanggap ni Tian ang alok ni Yuleng. Habang naglalakad, sinabi ni Yuleng sa ating bida na handang tulungan siya ng pamilyang Lin na bumuo ng kanyang faction. Tinanong niya si Tian para sa kanyang mga saloobin sa bagay na iyon. Sinabi ng ating bida kay Yuleng na hindi siya interesado sa mga ganoong bagay. Nagulat ang Pavilion Master nang marinig ito. Tinanong niya si Tian kung gusto niyang magpatuloy sa pagko-cultivate ng mag-isa. Ipinahayag ng ating bida kay Yuleng na plano niyang umalis sa Lin High Base. Sinabi niya sa kanya na pupunta siya sa Demon Sea Base. Nagulat si Yuleng sa narinig. Hindi siya makapaniwala na gustong umalis ni Tian. Napansin ng ating bida na huminto sa paglalakad si Yuleng. Tinanong niya ito kung may mali ba sa kanyang sinabi. Si Yuleng ay nakayuko, sinabi ni Yuleng sa ating bida na walang mali. Nagpatuloy si Tian sa paglalakad. Napatingin si Yuleng kay Tian habang naglalakad, hindi siya makapaniwala na aalis na talaga siya. Nang makitang wala si Yuleng sa tabi niya, lumingon si Tian at tinawag siya. Tinanong niya kung bakit siya huminto sa paglalakad. Nagpa siya si Yuleng na habulin ang ating bida sa paglalakad. Pagkagabi, makikita si Tian na muling nagkasama sila ng kanyang kapatid na babae. Masaya si Yu na makita ang kanyang kapatid, tumakbo siya sa mga bisig nito. Ginamit ni Tian ang kanyang daliri upang tapikin ang ulo ng kanyang kapatid, at ipinaalala sa kanya na siya ay isa ng matandang babae. Sinabi nito sa kanya na hindi siya dapat kumilos kaagad ng may pagkaklinggi kapag nagkita sila. Hiniling niya sa kanyang kapatid na kumilos bilang dalagang babae. Sinabi ni Yu sa kanyang kapatid na niyakap lamang siya dahil na-miss siya nito. Pinasalamatan ni Tian sina Gale Wolf at Elder Z sa pag-aalaga kay Yu. Sinabi ni Elder Z sa ating bida na hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito. Habang nag-uusap sina Elder Z at Tian, pumasok si Yuleng at ang kanyang assistant sa silid. Nang makita ni Yuleng si Tian na kausap si Elder Z, hiniling niya kay Xiaoyu na tawagan ang isang lalaki na kilala bilang Elder Yong.
Sinabi niya kay Xiaoyu na sabihin kay Elder Yong na gusto niyang makita siya sa kanyang opisina. Sinabi niya sa kanyang assistant na mayroon siyang mahalagang pag-uusapan sa pagitan nila ni Elder Yong. Nagulat si Xiaoyu nang marinig na gustong makita ng kanyang young master si Elder Yong. Sa sumunod na eksena, makikita natin si Elder Yong sa opisina ni Yulang. Tinanong ng Elder si Yulang kung nagawa na niya ang kanyang huling desisyon. Sinabi ng Pavilion Master sa Elder na nagawa na niya. Hiniling niya sa Elder na i-manage na niya ang natitira. Nag-iba ang eksena at makikita natin si Tian na naghahanda ng umalis. Nagpa siya si Elder Z na subukang kumbansihin muli si Tian. Sinabi niya sa ating bida na maaari niyang itatag ang kanyang faction sa Linhai Base kung mananatili siya. Sinabi niya kay Tian na ang faction ay magiging mabuti para sa kanilang pamilyang Ye. Natawa ang ating bida nang marinig niya ito. Sinabi niya kay Elder Z na wala siyang interes. Nagpasalamat si Tian kay Elder Z sa pagkuha ng sasakyan para sa kanya. Sinabi niya kay Elder Z na magiging maginhawa ang paglalakbay nila para dito. Tinawag ni Elder Z si Tian bilang isang batang bayani na may matayog na hangarin. Sinabi niya sa ating bida na hinahangaan niya siya. Sinabi ni Elder Z kay Tian na susunod din sana siya sa paglalakbay, kung mas bata lamang siya ng ilang taon. Napatingin si Gale Wolf sa gate. Napansin niyang hindi dumating si Yulang para makita si Tian. Tinanong niya si Tian kung bakit hindi siya pinuntahan ni Yulang. Ipinagpalagay ni Gale Wolf na ang ating bida at si Yulang ay mabuting magkaibigan naman. Nalungkot si Tian nang masaksihan na hindi dumating si Yulang. Nagpa siya si Tian na hindi na siya hihintayin. Ang ating bida at si Yu ay kumaway kina Elder Z at Gale Wolf. Hiniling ni Gale Wolf kay Yu na pagbutihin ng husto ang kanyang pagko-cultivate. Sinabi niya sa kanya na hindi siya maaaring kumalma lamang. Bago sumakay ang ating bida sa kanyang sasakyan, sinabi ni Yulang na maghintay. Pinago ng Pavilion Master ang kanyang hitsura sa ibang pamamaraan. Nagmamadali si Xiaoyu para maabutan ang kanyang young master. Pinuksan ni Yulang ang pinto ng sasakyan at umupo sa front seat. Sinabihan niya si Tian na pumasok na rin. Nagulat ang ating bida nang makita ito. Tinanong niya si Yulang kung sasama rin siya. Sinabi ng Pavilion Master na ito ay isang hanggal na tanong. Sinabi niya kay Tian na hindi siya uupo sa kotse kung wala siyang planong sundan siya. Napangiti ang ating bida nang marinig niya ito. Pinaupo niya sina Xiaoyu at Yu sa likod. Napansin ni Tian na sinusubukang hawakan ni Xiaoyu si Little Jean. Mukhang hindi gusto ni Little Jean si Xiaoyu, at kumapit ito ng husto kay Yu. Pagsakay ni Tian sa sasakyan, tinanong niya si Yulang na sabihin sa kanya ang dahilan kung bakit gusto nitong sundan siya sa Demon Sea Base. Naikuyong ni Yulang ang kanyang kamao nang marinig ang tanong. Sinabi niya kay Tian na gusto lang niyang pumunta sa Demon Sea Base. Naniniwala si Tian na hindi totoo si Yulang sa kanyang sarili. Sinabi niya kay Yulang na maaari lamang niyang sabihin sa kanya, kung gusto niyang sumama sa kanya para sa isang mahabang pakikipagsapalaran. Sinabi ng ating bida kay Yulang na hindi niya kailangang kumilos ng ganitong paraan. Nainis si Yulang nang marinig ito. Sinabi niya kay Tian na ang kanyang paglalakbay sa Demon Sea Base ay walang kinalaman sa kanya. Sinabi niya sa ating bida na sinundan niya lamang siya dahil may kotse siya. Na may ngiti sa labi, sinabi ni Tian kay Yulang na naiintindihan niya ito. Habang nagmamaneho, iwinagayway ni Tian ang kanyang kamay kina Elder Z at Gale Wolf habang lumalayo na ang sasakyan. Sinabi ni Elder Z sa kanyang apprentice na ang hinaharap ni Tian ay isang bagay na inaasahan. Nang makarating na si Tian sa pangunahing kalsada, nagpaalam na siya sa Linhai Base. Habang nagmamaneho, hiniling ni Xiaoyu kay Yu na sabihin sa kanya kung bakit hindi siya pinapayagan ni Little Jean na hawakan siya. Tinawag niyang suwail na hayop si Little Jean. Hiniling ni Yu na huwag magalit si Xiaoyu. Sinabi niya sa kanya na si Little Jean ay natatakot lamang sa mga estranghero. Habang nag-uusap ang mga babae, sinabi ni Yulang sa ating bida na ang Demon Sea Base ay magsasagawa ng isang Secret Realm Trial sa loob ng 3 buwan. Tinanong niya si Tian kung interesado siya. Nagulat ang ating bida nang marinig ang tungkol sa isang Secret Realm. Hindi niya alam kung ano ang isang Secret Realm. Hiniling niya kay Yulang na ipaliwanag ito sa kanya. Nabigla si Xiaoyu nang marinig ang tanong ni Tian. Hindi siya makapaniwala na hindi alam ni Tian kung ano ang isang Secret Realm,
kahit na siya ay isang great martial warrior na. Hiniling ni Xiaoyu kay Tian na sabihin sa kanya kung paano siya naging isang great martial warrior. Nakaramdam ng hiya si Tian nang marinig niya ito. Nagpa siya si Xiaoyu na ipaliwanag kung ano ang isang secret realm. Sinabi niya sa ating bida na ang isang secret realm ay isang alternate dimension, na umiiral sa mundo bukod sa Earth. Ito ay pinaniniwalaan na ang isang secret realm ay may kinalaman sa sakuna na nangyari, 100 taon na ang nakalilipas. Ang mga martial artist ay pumasok sa secret realm sa pamamagitan ng isang dimensional rift, upang galugarin at maghanap ng mga rare items at mahahalagang kayamanan. Ang mga martial artist ay madalas na ginagamit ang pamamaraang ito upang ma-improve ang kanilang pagko-cultivate. Tinanong ni Tian si Xiaoyu kung lahat ba ay kayang makapasok sa secret realm. Sinabi ni Yulang sa ating bida na may rango ang secret realm. Sinabi niya sa kanya na ang secret realm na available lamang sa loob ng 3 buwan, ay mabubuksan lamang ng mga great martial warriors na tulad nila. Kung ang isang martial artist ay mas mataas o mas mababa kaysa sa isang great martial warrior na susubok na humakbang sa secret realm, ang secret realm ay hindi papayagan sila. Nagulat ang ating bida nang marinig ito, first time niyang makarinig ng mga ganitong bagay. Ipinaliwanag ni Yulang kay Tian na ang mga slot para sa paggalugad sa secret realm, ay mataas ang demand. Sinabi niya sa ating bida na ang isang miyembro ng pamilyang Yu ay sumuko upang makakuha siya ng isang slot para sa kanya. Sinabi niya sa ating bida na mahirap para sa sinuman na makakuha ng ganoong pagkakataon. Tinanong niya si Tian kung interesado siya. Nagulat si Tian sa narinig sa pinagdaanan ni Yulang para makakuha ng slot para sa kanya. Na may ngiti sa kanyang mukha, sinabi ng ating bida kay Yulang na ayaw niyang guluhin ang ibang tao. Sinabi ni Tian sa kanya na mas mabuti kung hindi siya pupunta. Nainis si Yulang sa narinig. Sinabi niya kay Tian na hindi siya matalinong tao. Napahawak si Yulang sa manibela dahil sa galit, at sinubukang magdulot ng aksidente. Pagkaraan ng ilang sandali sa pagmamaneho, dumating ang grupo sa isang abandonadong campsite. Nagpasya silang magpalipas ng gabi dito sa campsite. Nagbuhos ng tubig ang ating bida sa kanyang mukha, at iniunat ang kanyang kamay. Masaya niyang iniunat ang kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya si Tian na bumalik na sa mga babae. Gusto niyang malaman kung ano ang paghahanda nila sa kanilang hapunan. Bago pa makarating si Tian sa kanilang tent, lumapit si Yulang sa kanya. Tinanong niya ito kung talaga bang wala siyang planong pumunta sa secret realm. Hiniling niya sa ating bida na pag-isipang muli ang kanyang desisyon. Sinabi niya kay Tian na walang nakakaalam kung kailan siya muling magkakaroon ng ganitong pagkakataon. Ipinaunawa niya sa ating bida na ang ganitong pagkakataon ay napakahalaga sa mga martial artist. Naunawaan naman ni Tian ang intensyon ni Yulang. Sinabi niya sa kanya na gusto niya talagang pumunta ngunit may issue. Ipinaliwanag ni Tian sa Pavilion Master na umalis sila ng kanyang kapatid sa Linhai base sa unang pagkakataon. Ang ating bida ay hindi nakadama ng seguridad kapag iniwan niya ang kanyang kapatid na babae ng mag-isa, habang sila ay nasa isang bagong lugar na labas sa Linhai base. Nagsimulang tumawa si Yulang nang marinig ito. Hindi siya makapaniwala na ito ang dahilan ni Tian kung bakit ayaw niyang pumunta sa secret realm. Hindi maintindihan ng ating bida kung ano ang nakakatawa sa kanyang sinabi. Ipinatong ni Yulang ang kanyang kamay sa balikat ni Tian, at tinanong siya kung hindi ba niya kilala kung ano ang kanyang pamilya. Sinabi niya sa ating bida na ang kanyang pamilya ay may branch din sa base ng Demon Sea. Hiniling niya kay Tian na iwan si Yu sa kanya. Nagulat ang ating bida sa narinig. Hindi siya makapaniwala na handang tumulong si Yulang sa kanya. Na may ngiti sa labi, hiniling ni Yulang sa ating bida na huwag mag-alala tungkol dito. Nagpasya si Tian na tanggapin ang imbitasyon ni Yulang. Ang Pavilion Master ay hindi lubos na nagtitiwala sa ating bida. Hiniling niya kay Tian na huwag mag-alinlangan pagdating ng panahon. Hiniling ng ating bida kay Yulang na huwag mag-alala tungkol doon. Natuwa si Tian nang maisip na makakapag-ipon siya ng malaking halaga sa kanyang paglipat kasama si Yulang. Nagsalita si Xiaoyu at hiniling sa grupo na bigyan siya ng kanilang atensyon. Nais niyang makuha ang kanilang opinyon sa isang bagay na mahalaga. Ipinahayag ni Xiaoyu sa grupo na sila ay nasa 3,000 kilometro ang layo mula sa base ng Demon Sea.
Tinanong ng assistant ang grupo kung gusto nilang makarating sa Demon Sea Base ng mas mabilis hanggat maaari, o kung gusto nilang maglakbay ng mabagal at magsaya sa kanilang sarili sa daan. Sinabi ni Tian at Yulang kay Xiaoyu na ayos lang sila sa alinmang option. Nagulat si Xiaoyu nang marinig ito. Sinabi niya sa kanyang young master at kay Tian na sabay silang nagsalita. Sina Tian at Yulang ay napalingon sa isa't isa, at namumula silang dalawa. Itinaas ni Yu ang kanyang kamay at sinabi kay Xiaoyu na gusto niyang pumili. Na may ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Yu kay Xiaoyu na ito ang kanyang unang pagkakataon sa labas ng Linhai Base. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang mag-enjoy at makita ang outside world. Sinabi ni Xiaoyu kay Yu na maganda ang kanyang iminungkahi. Sinabi niya sa grupo na susundin nila ang mungkahi ni Yu. Tinanong niya sina Yulang at Tian kung may pagtutol sila sa iminungkahi. Sinabi ng dalawa kay Xiaoyu na ayos lang sila. Nagpasya ang grupo na magpahinga para sa gabing ito, at simulan ang kanilang paglalakbay sa susunod na araw. Sa kasamaang palad para kay Yu, ang paglalakbay ay hindi kasaya-saya. Nakaharap ang grupo sa isang higanteng troll monster habang naglalakbay. Hinarap ni Tian at Yulang ang halimaw habang pinuprotektahan nila si Yu at Xiaoyu. Habang nakikipaglaban, kinopya ni Tian ang mid-tier stamina talent ng halimaw. Habang tumatawid sa isang ilog, ang grupo ay nakaharap na naman ng isa pang halimaw. Hindi makapaniwala sina Yu at Xiaoyu sa nangyayari sa kanila. Ang halimaw ay isang higanteng octopus. Hinarap ni Tian at Yulang ang higanteng octopus, at habang nakikipaglaban, kinopya ni Tian ang mid-tier defense talent ng octopus. Pagkatapos ng 3 buwang paglalakbay, makikita ang grupo sa isang barko na papasok sa isang lungsod. Ang maliwanag na araw ay tumama sa mukha ng ating bida. Ginamit ni Tian ang kanyang kamay para harangan ang sikat ng araw. Natuwa ang ating bida nang makitang sa wakas ay nakarating na sila sa Demon Sea Base. Ang base ng Demon Sea ay isang malakihang base na may populasyon ng milyon-milyong tao.